Bawat isa nga sa mga emperors may kanya-kanyang commanders, or simply sila yung nagfa-facilitate o nagli-lead sa pirate crew nila once na wala itong captain nila. Usually nga merong standard na 3 commanders ang isang emperor, gaya nila Kaido, Big Mom at Shanks. Pero itong si Blackbeard nga merong 10 commanders overall. Sa tingin ko nga nakuha niya itong ganitong taktika na paglalagay ng maraming commanders dahil sa naging experience niya sa unang naging pirate crew niya. At yes, ito nga yung Whitebeard Pirates. Overall nga meron silang 16 na commanders. During Marineford War nga nasaksihan natin ang lakas ng bawat isa sa kanila. At dahil nga sa probably ilan lang ang tumatak sa inyong commander sa Whitebeard Pirates, sila nga yung topic natin sa video na to. Kikilalanin nga natin ang bawat isa sa commanders ng Whitebeard Pirates. At para umpisahan nga itong topic natin, simulan natin silang ipakilala mula sa 16th Division Commander. At ito nga si Izu. Originally nga galing talaga sa Wano itong si Izu. Sa mga hindi nakakaalam, kapatid nga ni Izu itong isa sa 9 Red Scabbards na si Kikunojo. So paano ba napunta si Izu sa Whitebeard Pirates? Bali dahil nga yan kay Kozuki Oden. Nung time nga na gustong sumama ni Oden kay Whitebeard para libutin ang mundo, secretly ngang sumunod sa kanya itong si Izu. At nung oras nga na nagdesisyon na si Oden na samahan naman si Roger para sa paglalayag niya papunta sa Laugh Tale, nagpaiwan nga itong si Izu sa Whitebeard Pirates. At sa mga dumaan ngang taon na-expand itong Whitebeard Pirates at umabot na sila ng 16 division. At dito na nga tinalaga si Izu bilang commander ng huling division na to. In terms of battle nga ang weapon of choice na itong si Izu 2 barel. Ipinakita nga niya sa atin yung full extent ng kakayanan niya during Wano Arc, kung saan nilabanan niya ng sabay itong 2 miyembro ng CP0. Though ang naging resulta nga nito yung kamatayan niya napabagsak naman niya yung isa sa mga ito. Ang sumunod naman itong 15th Division Commander na si Fossa. Yung appearance nga niya isang muscular at panot na karakter. Pero wag nga kayong papadeceive sa itsura niya. Dahil although mukha nga siyang tatay na laging umiinom ng alak, in terms of battle nga hindi siya papahuli. Nakita nga natin siya during Marineford War na nilalabanan ang mga Marines. Ang weapon nga na gamit-gamit niya itong napakahabang katana. At kung inaakala nyo na kay Kinemon natin unang nakita itong espada na nag-aapoy, nagkakamali kayo. Dahil itong espada nga ni Fossa nag-aapoy rin. At ito nga yung ginamit niya para pabagsakin ang ilang Marines sa Marineford War. Ang sumunod naman itong 14th Division Commander na si Speed Jiro. So yung appearance nga ng karakter niya may pagka-crusader, or yung vibes niya similar sa mga European warriors sa history. Interestingly gantong vibes nga rin yung makikita natin sa armas na gamit niya, since meron nga siyang shield at jousting lance. Bali meron ngang speed sa pangalan niya. At yes, mukhang legit ngang mabilis itong commander na to, dahil during Marineford War nga nung time na umatake si Admiral Kizaru para pigilan itong mga commanders ni Whitebeard, ipinakita ngang mabilis na nakailag itong si Speed Jiro. Meaning may taglay talaga na bilis itong commander na to, though hindi lang gaanong na-emphasize. Ang sumunod naman sa listahan natin itong si Atmos, ang 13th Division Commander. Yung appearance nga ng karakter niya may pagka-Viking. Ang weapon of choice naman niya 2 malalaking espada. During Marineford War nga ipinakitang kinompronta niya si Doflamingo. Yes guys, imagine, isang warlord si Doflamingo, pero matapang nga niya itong nilabanan. Meaning tiwala si Atmos sa lakas na meron siya. Ang sumunod naman itong si Haruta, ang 12th Division Commander. Yung appearance nga ng karakter niya may pagka 16th century sa Europe. Yung weapon naman na gamit niya isang saber. Yung vibes nga ng karakter niya may pagka similar kay Dellinger ng Don Quixote Pirates, since parehas nga silang mukhang bata, maliksi at bilis ang ginagamit in battle. Ang sumunod naman itong si King Ju, ang 11th Division Commander. Kung mapapansin nyo yung appearance nga nitong si King Ju very similar kay He-Man. Unlike nga sa mga kasamahan niyang commanders na barel at espada ang
ang weapon in battle, itong si King Ju nga may weapon na dalawang gauntlet. Meaning malakas itong si King Ju sa hand-to-hand combat. Ay kasampung commander naman ng Whitebeard Pirates itong si Curiel. Yung appearance nga ng karakter niya may pagka-similar sa isang sundalo. In fact ang weapon nga na gamit niya barel at bazooka. Gaya nga kay Atmos na kumalaban ng isang warlord, itong si Curiel nga ganun din. At ang hinarap naman niya itong si Gecko Moria. Though hindi nga ipinakita yung full battle nila, later on naman nakita natin si Curiel na pinabagsak ni Fleet Admiral Sakazuki. So ang ikasyam na commander naman ni Whitebeard itong si Blenheim. Isa nga siya sa pinakamalalaking miyembro ng grupo na to. Yung appearance nga niya long hair na merong gray na balbas. Ang weapon naman niya in battle espada rin. Ang pinaka-highlights nga na ginawa na itong si Blenheim in Marineford War itong pagbubuhat at pagliligtas niya kay Diamond Josu nung time na gawin itong yelo ni Admiral Aokiji. Anyway, ang ikawalong commander naman ng Whitebeard Pirates itong si Namor. Base nga sa appearance niya mapagtatanto kaagad natin na isa siyang fishman. Similar nga kay Jinbei proficient sa martial arts itong si Namor. At gaya naman kay Arlong ipinakita ngang malakas rin itong panga niya, since kaya nga niyang mangwasak ng armas gamit itong mga ngipin niya. Ang sumunod naman sa listahan natin itong si Rakuyu, ang 7th Division Commander. Kung mapapansin nyo similar nga yung karakter niya kay Johnny Depp. Ang armas naman na gamit nitong si Rakuyu isang spike flail. Bali hindi nga normal itong armas na to, since parang may sarili nga itong buhay. Kaya naman possible nga na merong devil fruit na taglay itong armas ni Rakuyu. In Marineford War naman ipinakitang walang takot niyang inatake itong si Admiral Kizaru. Kung matatandaan nyo siya nga rin yung umatake sa batang Shanks nung time na kalabanin nila ang Roger Pirates. Ang 6th Division Commander naman itong si Blamenko. Bale unlike nga sa ibang commanders itong si Blamenko nga nagtataglay ng devil fruit, which is yung pocket fruit, kung saan dahil sa devil fruit na to nagkakaroon siya ng bulsa sa parte ng katawan niya. At itong bulsa nga na to ang ginagamit niya para ilagay ang armas niya. Nakita nga natin during Marineford War na naglabas siya ng malaking maso para pang-atake sa mga Marines. Kumbaga siya yung Doraemon version sa One Piece. Bali itong mga susunod ngang commanders sa listahan natin ito na yung tingin kong mga high tier commanders, o sila yung mga pinakamalalakas dito na kayang tumapat sa ibang commanders ng ibang emperor. Mag-umpisa nga tayo sa 5th Division Commander na si Vista. Undoubtedly na itong si Vista ang masasabi nating pinakamalakas na swordsman sa pirate crew na to. During Marineford War nga ipinakita niya sa atin kung gaano ba talaga siya kalakas, since sinarap nga niya itong greatest swordsman in the world na si Mihawk. Madali nga lang rin niyang na-block itong isa sa mga atake ni Mihawk, at during nga sa laban na to inacknowledge ni Mihawk yung skills ni Vista. Meaning kung ganito na lang nire-respeto ni Mihawk itong si Vista bilang swordsman, ang ibig sabihin lang neto may ibubuga talaga in battle itong si Vista. Bukod nga kay Mihawk ilang vice admirals din ang napatumba ni Vista. Even si Admiral Sakazuki nga hindi nakatakas, since ipinakita ngang inatake rin ito ni Vista kasama si Marco. Kaya naman dahil nga sa lakas at galing ni Vista in battle, masasabi nga natin na isa siya sa mga top tier members netong Whitebeard Pirates. Ang ikaapat na commander naman itong si Touch. Base nga sa appearance niya obvious naman na siya ang chef sa pirate crew na to. Dahil nga sa early events na nangyari, which is yung pagpatay sa kanya ni Blackbeard dahil sa siya ang nakakuha ng Yami Yami no Mi, wala nang ang ibang impormasyon pa patungkol kay Touch. Anyway, ang ikatlong commander naman itong si Jozu. Gaya nga kay Vista isa rin itong si Jozu sa nag-stand out sa nangyaring Marineford War. For context lang nagtataglay nga itong si Jozu ng devil fruit na Kira Kira no Mi, kung saan dahil nga sa devil fruit na to pwedeng balutin ni Jozu yung buong katawan niya ng diamond. Bali hindi lang devil fruit ang dahilan kung bakit malakas itong si Jozu, dahil ipinakita nga niya sa atin na physically sobrang lakas rin niya. Gaya na lang ng pagbubuhat niya ng malaking bloke ng yelo para lang ibato sa mga admirals. Nagawa nga rin niyang salagin ang atake ni Mihawk, at
At sa huli ipinakitang napuruhan niya ng husto gamit lang ang suntok itong si Crocodile. Kaya naman undoubtedly na isa itong si Jozu sa pinakamalalakas na commander ni Whitebeard. Ang sumunod naman itong si Ace. Bali hindi na nga natin siya pag-uusapan since kilala nyo naman na siya. Similar nga sa posisyon niya na 2nd Division Commander yung pinalitan nga ni Ace sa pwesto na to itong si Oden. Technically nga 5 taon na naging 2nd Division Commander itong si Oden sa Whitebeard Pirates. Not until na sumali siya sa Roger Pirates. Though maikli nga lang yung naging experience ni Oden sa pirate crew na to, masasabi naman natin na siya sa history ng Whitebeard Pirates ang naging pinakamalakas na commander ni Whitebeard. At finally itong 1st Division Commander na si Marco da Phoenix. During Marineford War nga sinabayan ni Marco ang lahat ng mga admirals. Yes guys, lahat. Hindi nga siya nag-hold back sa kung anong lakas ang meron siya. Malaking part nga ng lakas ni Marco in battle dahil sa taglay niyang mythical Zoan Devil Fruit, which is nakita naman nating napaka-effective both offense at defense. Pagkamatay nga ni Whitebeard si Marco na ang nag-lead sa Whitebeard Pirates. At although devastated pa sila sa nangyaring Marineford War, sinubukan nga nilang harapin itong Blackbeard Pirates. At alam naman natin ang naging resulta neto. Sa ngayon nga naninirahan si Marco sa Sphinx Island. Specifically nga itong pinili ni Marco dahil sa ito yung hometown ng dati niyang captain na si Whitebeard. Currently nga sa nangyayaring Wano Arc ipinakita ni Marco yung suporta niya para sa new generation ng mga pirata. Inassist nga niya itong Straw Hat Pirates para talunin ang dalawang emperors na sila Big Mom at Kaido. Sa tingin ko nga soon once na mag-umpisa na ang final war, muli nating makikita itong si Marco at yung mga natitira pang commanders ng Whitebeard Pirates. Pwede ngang itong kinumand sa kanya ni Whitebeard during Marineford War na wag daw hahayaang mamatay itong kapatid ni Ace na si Luffy. Ito yung tutuparin ni Marco pati na yung iba pang commanders bilang huling command ni Whitebeard sa kanila. Kaya naman asahan natin sila sa parating na final war. Anyway, ayan na nga ang lahat ng 16 Division Commanders ng Whitebeard Pirates. Teka, para sa inyo ba? May paborito ba kayong commander ni Whitebeard? Kung meron i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang.